Pinag-aaralan ng Finance Department na taasan pa ang buwis ng mga junk food gaya ng chichirya, maging ang mga sweetened beverage gaya ng soft drinks para po sa dagdag kita ng gobyerno sa susunod na taon. Pero ang isang senador may agam-agam. Nakatutok si Mav Gonzalez. Paano kung pati ang patingitinging chichirya magmahal dahil sa buwis? Kabilang sa ipinapanukala ng Department of Finance na pagkakakitaan ng gobyerno sa susunod na taon ang pagpapataw ng 10 pisong tax kada 100 grams o milliliter ng junk food, kasama ang mga candy, chichirya, dessert at ice cream. Gusto rin nilang itaas ang buwis sa sweetened beverages. Sa pagdinig ng panukalang 2024 budget ng DOF kanina, may pakiusap si Senador Raffy Tulfo. Yung chichirya po ata ay tataksa ninyo. Ulam na nila yon. Now, siyempre, pag pinatuangan po natin excise tax yan, ipapasa po yan ng manufacturer. Maapektuhan po yung mga mahirap. Yun na lang po, siguro yung request ko sa inyo, pag-aralan niyo po mabuti. Baka marami pa pong pwedeng taxan dyan. Pagdating po doon sa mga ginagamit na mahirap, medyo magkaroon tayo ng konting consideration. Sabi ng DOF, pinag-aaralan pa rin daw nila ito at wala pang panukalang batas kaugnay nito. Sinita rin ni Tulfo ang Bureau of Customs dahil sa anyay peking consignees na dahilan kaya nakakalusot ang smuggled goods sa bansa. Hanggang ngayon kasi, hindi pa natutukoy kung sino ang nasa likod ng naharang na 3 bilyong pisong halaga ng shabu sa Port of Subic. Ayon sa BOC, isa raw itong one-time consignee at patuloy silang nag-iimbestiga. Pinatitingnan din ni Tulfo ang umano'y consignee for sale na ginagamit ng mga nagpaparating ng kontrabando. Siniguro ng BOC na iniimbestigahan nila ito. Ibinalita rin ng Bureau of Internal Revenue na may mga kinasuhan silang ghost corporations at corporate buyers na gumagamit ng tinatawag na ghost receipts. Rehistrado raw ang mga ghost corporation at hindi rin daw peke ang mga resibo. The transactions or the underlying transactions are those are the fake ones. There's really no transaction except that you buy those receipts or invoices at a certain percentage. Like for example, if you want a receipt valued at 1 million, you would buy that receipt for a certain percentage. Pero ginagamit daw ang ghost at fake receipts para sa deduction sa income tax. Pero pag nakita raw nila na ghost corporation o hindi matrace ang nag-issue ng resibo, hindi na nila pinapayagan ng claims na ito. Sa ngayon, 4 na pinakamalalaking ghost corporations at 3 pinakamalalaking corporate buyers ang kinasuhan na ng BIR at tiyak daw na may mga susunod pa. Hiniling din ng BIR sa Senado na dagdagan ang kanilang budget sa pasweldo. Kulang daw sila ng mga tauhan, partikular sa mga tax collector, dahil hirap silang makakuha ng personnel dahil sa mababang sweldo. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.